Bilang suporta ho sa prioridad ng Marcos administration na palakasin ang tourism industry, ang lalawigan ho ng Romblon ay hindi pahuhuli. Aba, lalawigan ng Romblon ay sinusulong na maging isa sa mga top tourist destination sa Pilipinas. Si Jade Calabroso sa detalye. Marble Capital of the Philippines. Ito ang madalas na naiisip sa tuwing babanggitin ang probinsya ng Romblon. Ngunit alam nyo bang napakaraming nakatagong world-class travel destinations ang bawat bayan dito? Binubuo ng 3 malalaking isla ang lalawigan ng Romblon. Ito ay Tablas, Sibuyan at ang Romblon Island. Habang 17 naman ang iba pang maliliit na isla na may kanya-kanyang angking gandang may pagmamalaki. Dati-rati, bihira itong puntahan ng mga turista dahil sa limitadong transportasyon at matagal na biyahe sakay ng barko. Mas accessible na ngayon ang mga nagagandahang isla sa Romblon dahil hindi mo na kailangang mag-8 oras o higit pa sa roro o sa barko. Ngayon, 1 oras lang ay nasa Romblon ka na. Nagkaroon ng pagkakataon ng SMNA News Team na pasyalan ang Romblon Province via airplane. 3 araw lang sa 1 linggo ang flight schedule. Ito'y tuwing Martes, Huwebes at Sabado, alas 6:30 ng umaga. Sa pangunguna ng butihing kinatawan ng lalawigan ng Romblon na si Congressman Eliandro Jesus Madrona, kasama ang mga local chief executive ng buong probinsya, kanilang ibinahagi ang mga plano para sa turismo ng bawat bayan. Nag-umpisa na ako doon sa bilang chairman ng tourism para mas mapaabot ko, makahinga ko ng tinatawag na Republic Act to declare Romblon as a tourist destination. Swerte naman at si Kong Budoy chairman ng tourism ngayon sa Congress. Medyo unti-unti ay nagtulong-tulong kami, no, na para i-boost talaga yung tourism dito sa province, no? All what we need right now is really support. We need also the support from the national government to develop part of the provinces, part of the province. No? We cannot be really comparable with Cebu, Boracay, Palawan, but yet, sabi ko nga, they are the open tourist areas. Kami yung tinatawag na hidden gems that some people or most of the people na gusto yung tinatawag na peaceful stay or peaceful vacation, Romblon is the most ideal. And of course, so many adventures like diving, mountain climbing, etc., etc. Dahil nasa munisipalidad ng Alcantara ang nag-iisang commercial airport ng buong lalawigan, hindi na dapat palampasin pa ng bawat turista ang masarap na agahan habang tanaw ang malaburakay na ganda ng Aglicay Beach Resort na 20 minuto lang mula sa airport. Pangarap din namin na lalo pang makilala ang bayan ng Alcantara sa larangan ng turismo hindi lamang bilang isang wedding capital ng aming probinsya, kundi sa iba't iba pang magagandang tourist destination na makikita dito sa aming bayan. Itinuturing na puso ng turismo ng lalawigan ng Romblon ang pangangalaga ng kapaligiran, lalo na ng mga yamang dagat. Kaya naman napakaraming marine sanctuaries dito sa lugar. Isa sa mga kilala rito ay ang natatanging Looc Bay na tahanan sa daan-daang marine species. Sa puso nito, makikita ang Looc Marine and Refuge Sanctuary na saklaw ang 48-hectare coral reef area na talaga namang binabalik-balikan ng mga turista, lalo na sa mahilig sa snorkeling at diving. Kung gusto mong ma-experience na mananghalian habang nasa gitna ng dagat, mayroong floating balsa rito kung saan pwede kang umorder ng iba't ibang seafood. Mayroong maliit na rectangular viewing deck sa gitna ng balsa.
Matatagpuan din sa Marine Sanctuary na ito ang pinakamataas na lighthouse na naitayo sa lalawigan sa gitna ng dagat. Nariyan din ang 4-hectare Puro Marine Sanctuary, isang satellite sanctuary na swak naman para sa mga nais ng picture-perfect island vibes. At siyempre, ang Gimpasilan Islet, isa sa mga ituturing ding hidden gem ng bayan. Yung aming marine sanctuary dito ay itinayo po ito ng mga mangingisda po mismo. So na-realize nila, naintindihan na kung anong kahalagahan ng pagtatayo ng sanctuary na para din sa ikabubuhay nila. Unang-una ang mga mangingisda ay hindi na lang ngayon pangingisda ang kanilang hanap buhay. Nagiging tour guide na rin sila. Ilan lang ito sa mga natatanging marine sanctuaries ng probinsya. Patunay ng pangangalaga ng kalikasan habang nagbibigay ng hanap buhay sa mamamayan. Sa bayan naman ng Ferrol, marami ring magagandang puntahan tulad na lang ng Binocot Beach. Nakakabighani ang ganda nito dahil sa dalawang coves that meet in the middle na kung saan ay natatanaw ang sandbar na abot sa kabilang isla. Ito pong lugar ng Binocot Beach. Ito po yung aming pinagmamalaki dito sa aming bayan ng Ferrol. Maganda po dito pumunta sa Binocot kasi no pollution, the air is fresh, and you can see the beauty of nature, lalo yung mga bundok. Na-amaze ako sa Romblon kasi po talagang environment pa yung sasalubong sa'yo. Sa southern tip naman ng Binocot Beach, makikita ang isang maliit na cove na nasa pagitan ng mga limestone cliffs. Sa gitna nito, mayroong isang boarded walkway patungo sa maliit na overwater gazebo na ginagamit bilang viewing deck. Hindi naman pahuhuli ang bayan ng Calatrava basta usapin ng White Sand Beach. Dahil mayroon itong ipinagmamalaking Lapus-Lapus Beach. Tinawag daw na Lapus-Lapus dahil ang dagat is passing through sa gitna ng dalawang rock formation. At ang isa pa sa pinakamagandang tanawin dito ay ang tinagong dagat o ang hidden sea. Kakaiba ito dahil may lawa sa gitna ng dagat. At kung high tide sa lawa, low tide naman sa dagat o vice versa. Sa mga turista, we're inviting you to come in our place. It's very nice. It's very happy to stay here in our place, Calatrava, Municipality of Calatrava. Samantala, kung gusto nyo naman ng chill at mag-food trip, abay imbitado kayo dito sa bayan naman ng San Andres at kumain sa kilalang Footprints Beach Resort kung saan available ang western food tulad ng Angus Burger, pizza, pasta at marami pang iba. Isang Norwegian na nakapag-asawa ng Pinay ang may-ari nito. In Footprints Beach Resort, we do have at the moment 7 rooms that we rent for overnight accommodation. 6 is aircon and 1 is simple fan bungalow. We have a beautiful long beach, sunset. When you go on holiday, you just want to relax, you know? And that's what you can do here. Maganda rin kasi may madadalhan kami ng mga, kung sakaling mayroong turista na darating, ay pwede naming dalhin dito. Itong Footprints na kung saan matatagpuan ang pinakamahabang baybayin at pinakamagandang beach dito sa Tablas. Kung ikaw ay isang turista at need mo magkaroon ng access sa iba't ibang establishments, dito naman sa bayan ng Odjongan, ang sentro de gravidad ng negosyo. Andito lahat ng mga pangailangan ng mga turista. We have most of the hotels,
a lot of restaurants, depending on your palate, whatever you want to eat. We have all these different cuisines available. Dito rin matatagpuan ang Romblon State University. Hollywood vibes ba ang gusto mo? Aba, bidang-bida dyan ang bayan ng San Agustin. Dahil kung ang Los Angeles, USA ay may Hollywood sign sa bundok, well, mayroon din silang San Agustin sign. Pinagmamalaki rin ng bayan ang world-class terminal and infrastructures nito, tulad ng Mala Sydney Opera House na port terminal ng San Agustin na D-Sail, ang world-class dome nito na tinawag na D-Dome. Kung sa San Agustin Port Terminal ang pasok mo sa Tablas Island, abay huwag nang palampasin ang masasarap na pagkain ng The Deli Project. Samantala, alam niyo bang makikita rin sa bayan ng San Agustin ang sinasabing nag-iisang blue hole sa buong Pilipinas? Tinawag itong blue hole dahil sa bilugang hugis at asul na kulay. Sa katunayan, isa itong underwater sinkhole o cave na nadiskubre ng isang foreign scientist. Nasa 6 na metro ang diameter nito at lumalawak pa habang lumalalim sa tubig. Makikita rin malapit dito ang Gorda Point Lighthouse, isa sa mga historic place sa lalawigan na itinayo pa noong 1930s. Nagsilbi itong guide sa mga barkong dumaraan sa Romblon Pass sa pagitan ng Tablas at Romblon Island. Sa kabilang banda naman, alam niyo bang matatagpuan din sa bayan ng San Agustin ang pinakamahabang inter-island zipline sa lalawigan? Abay siguradong ma-e-enjoy nyo ang zipline adventure sa habang 1,350 meters papunta sa kabilang isla. Maliban sa mga malaparaisong white sand beaches, falls at mga marine sanctuaries, meron din palang ganito ang lalawigan ng Romblon, tinatawag nilang Kabaliwan Peak. Come visit the province of Romblon, where you can find everything that you are looking for as a tourist, and the warmth and smiles of the people can only be found in the province of Romblon. Ilan lamang ito sa napakaraming tourist destinations dito sa Tablas Island na patuloy na dinedevelop na lalawigan upang makamit ang goal na maging isa sa mga top tourist destinations sa buong Pilipinas. Visit not only this town kasi we are all connected and we all have different presentations of these things. Feel free to go around. Para naman sa mga interesado at gustong ma-experience ang bakasyon dito sa Romblon Province, makipag-ugnayan lang sa mga local tourism officer at bisitahin ang kanilang official social media accounts. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News.